Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, OMG, kumanta na. Nako, sumabog na si Senator Amy Marcos. Binasag na ang katotohanan. So yan mga kababayan, patungkol po riyan ng ating alamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay Pinas News Insider. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. So, at ito nga mga kabayan, sa thumbnail po natin, karma na. Nako. OMG, lifestyle check sa Kongreso. Patungkol po riyan rin ang ating i-share din po natin yung Kongresong yan. At ito, si former President Duterte, may patama dito kay PBBM. Yan mga kabayan, at ito pa, pag-usapan din po natin itong may nanalo po ang Pilipinas. Ayon po yan sa Inquirer.net, Philippine wins battle versus inflation. Talaga ba? Wala naman, hindi naman ramdam ng taong bayan, no? At ito na nga mga kabayan, simulan na po natin to. Ito. Ito po yung patama ni PRRD. Siya, Presidente, ayuda. Ako naman, Presidente, putang gina. Diba? Malalim po ang ibig sabihin yan, mga kababayan. No? Tayong lahat ay mayroong iba't ibang understanding, no? Pagkakaintindi dito sa sinasabi ni dating President Duterte. For example, ngayon mga kabayan, puro naman talaga ayuda ang ginagawa ng gobyerno. Wala namang malalaking project. Tapos sabi pa ni PRD, ako naman, nung naging presidente, putang gina. O talagang pini-PI niya, di ba? Kung mali talaga yung ginagawa mo, PPI-ing ka talaga, di ba? Pero ngayon, kahit nakikita ng mali ang ginagawa, sige lang, di ba? Parang walang pakialam. Sige, kahit nagkukurap-kurap na. Kahit na paubos na ang kaban ng bayan, sige lang. Kumbaga, walang pakialam. No? Kaliwat ka ng korupsyon, walang pakialam po. No? Hindi tulad ng dating administrasyon, talagang ma-PPI ka talaga. Di ba? Ito po yung sinasabi natin mga kabayan na Philippine wins battle versus inflation. Yan po ang sinasabi ng ng Inquirer.net. Hindi po natin alam kung anong battle ito, no? Inflation daw eh. Ito, the Philippines may now declare victory in its long and painful fight against inflation after price growth last month, is to a 4-year low. 4-year na pala. Helping create the perfect economic condition and gradual interest rate cuts. Ano ba itong balita nila mga kabayan? No? Kasi nung ito open natin Open po natin yung link. Basahin natin ng konti. Para na maintindihan natin, mahirap para sa pag sinabi lang natin dito na hindi ramdam ng taong bayan yung sinasabi nilang nananalo na ang Pilipinas sa inflation. Diba? May nabasa ko kasi kanina, no? Yung Bangko Sentral lang yata ang nananalo. Eto. Saan na yun? Eto. Eto, mga kabayan, no? I-highlight ko. Ito, kahit hindi ko na-highlight. Ito. It almost feels too good to be true. Talaga, naman eh. Dakanay added, but we think the September CPI Consumer Price Index marked the day that the BSP's inflation battle is finally over. All because of the mix both hard work and luck. Hard work and luck. So yan mga kabayan, Consumer Price Index, no? Talaga, mataas po yung ninyo. Mahal po ang mga bilihin kung price, 'di ba? Kung price, consumer price, ibig sabihin yung presyo ng mga bilihin, talaga mahal po eh. Kaya talagang mananalo dito, Kaya hindi ko alam kung anong ibig sabihin niya ng mga kababayan, pero
Isa lang po ang ano natin dyan. Isa lang po ang masasabi ko dyan. Ha? Hindi po ramdam kung ano man yung napanalunan natin versus inflation, hindi po ramdam ng taong bayan kasi patuloy pa rin naman po ang pagtaas ng mga bilihin, di ba? Ano yan, pambubudol na naman ito mga kabayan. You know? Kung involve ang BSP, aba malamang ito ay cover up. I think cover up doon sa 25 tons of golds na binenta nila. Para maging positive naman yung impression, no, ng taong bayan dito sa Bangko Sentral ng Pilipinas. O sige, magpalabas tayo ng balitang ito, nanalo na ang Pilipinas sa inflation rate, no. Naku naman. Baka cover up story lang ito, Ito na nga mga kabayan yung sinasabi natin kanina, no, na nakarma na nga itong mga kongreso. Mayroon pong isang ordinaryong tao, hindi na nakalagay dito na nag-file po mga kabayan, nag-file po ng complaint sa Office of the Ombudsman, no, dito sa extravagant lifestyle of member of the House of Representatives, no. The first complaint was against Stella Kimbo, and I hope this momentum continues searching other like Benny Abante and beyond. Ayon po yan kay Tio Moreno. Ito po yung mga kabayan. Open natin Basahin po natin. Republic of the Philippines Office of the Ombudsman, Public Assistance and Corruption Prevention Office. Nako. Ito po. First endorsement po ito, September 25, 2024. Respectfully referred to Miss Caroline De Leon, OIC, Central Record Division Office of the Ombudsman. The within email of, hindi na, itong po mga kabayan, itong tinahuban, no? Siya po yung relative to her complaint against Representative Stella Kimbo, a member of House of Representatives for alleged extravagant lifestyle, no? Oo nga no? Kasi pala ito si Stella Kimbo mga kabayan, teacher pala yan. Nung teacher pa, walang ka-arte-arte, sumasakay sa tricycle. Ngayon, ibang klase na ang sasakyan, di ba? A member of, details of which are stated therein for evaluation and appropriate action. Palakpakan po natin ito mga kabayan. Ito na po ang simula. Marami po kasi nagre-request na, sige na, i-lifestyle check na natin itong mga hinayutak na itong mga tonggrista kasi hindi na po ito tama. No? Parang nagagamit na po yung pondo ng flood control project dito sa pamimili ng mga kung ano-anong, di ba? Yun nga po mga kabayan, dapat sa palagay nyo, tama ba itong sinasabi dito? Or tama ba itong kung sino man ito na nag-file ng complaint against dito kay Stella Kimbo? I think tama talaga ito mga kabayan para malaman ng taong bayan, no? Kasi nagsimula naman silang hindi mayaman, no? O kung mayaman man, bakit ganon? Mas lalo pa silang yumayaman, di ba? Yan ba ang rason kung bakit gustong-gusto nyong tumakbo? Makaposisyon sa mataas na upuan ng ating gobyerno para yumaman? Hindi mag-public service? Naku naman. Grabe yan Eto pa. Eto mga kabayan, sana hindi po tayo makopyright no ng kantang ito. May kanta kasi ito. Loki is the key when filing your COC. Yan mga kababayan. Kaya nga yung mga congressman mga kababayan, no, mga kongreso, nung nag-file ng certificate of candidacy, parang mga tambay lang. Tingnan nyo, si Saldico, tingnan nyo, naka-shorts lang. Para sabihin na, ganito lang ako, hindi ako magnanakaw Di ba? Hindi ako magnanakaw, naka-shorts nga lang ako tingnan nyo. Wala akong, di ba? Hindi to mga mamahalin, okay lang to. Parang ganun ba yung gusto nilang iparating sa atin, no? Ito, pakinggan po natin at bigyan na rin na po natin ng reaksyon. Huy,
Huy kawatan, mirisi kag masakpan sa mga kamot mo, angay nga pamot. Mangunay amigo ug mangunay kauban, mangunay kaliwat ug mangunay silingan. Huy kawatan, mirisi kag masakpan sa mga kamot mo, angay nga pamutlan. Maayo sa atubang magpakabuutan, basta kawatan dili gyud masaligan. Na ay mangawat og butang, na ay mangawat og kwarta, basta kawatan lagi mangawat gyud bisag unsa, bisag imuhang pamilya o Nako, imuhang talaga barkada. naman, oh. Ikaw ra ang lipaton Yun, unayan oh. ka sa kulira. Ang ubang mga anak Uy, mangunay sino sa to? ginikanan, lipaton lang ang mama kupit halin sa tindahan. Ang ubang trabahante sa amo kay gisaligan. Huy kawatan, Oh, so yan mga kabayan. Huy, mga kawatan. Nako, pasimple lang mga kabayan. Dapat talagang i-lifestyle check. Hindi lang po si Stella Kimbo at itong si Benny Abante. Lahat po, siguro, ng mga congressman. Diba? I-lifestyle check na yan. Ano sa palagay nyo, mga kabayan? Eto na ba? Karma na. Bumwelta na ang taong bayan sa kanilang mga ginagawa dito kay Vice President Sara Duterte. Nguyat mga kawatan, ha? O, hinay-hinay lang. Eto nga mga kabayan, total na papag-usapan naman natin itong lifestyle. Eto, tingnan nyo, hindi po ito sa ano, hindi po ito sa House of Representative. Si Ma'am Shi po ito mga kabayan, wherein. No, grabe naman po itong inumin ni Ma'am Shi, no? Ha? Yan po. Champagne ni Ma'am Shi, mga kababayan, yung 6 letters, no? Liters nga pala, hindi liters, ano yun? Anyway, ito, 6 liters na champagne, mga kababayan, worth magkano? Boom. Yan, no? 699,000. Pusang gala. No? 699,000. Oh, yan ang sinasabi nating lifestyle. Well, anyway, baka sabihin ng iba, mayaman naman talaga sila ngayon mayaman na po talaga ang mga Marcos Diba? Kaya okay lang yung 600,000. Ha? Mapapatunga nga tayo dito sa 600,000 na inumin nila. Diba? Well, anyway, ano sa palagay nyo po? Okay lang yan kung pera talaga ng ng pera nila, diba? Ilang sweldo ba yan? Magkano ba ang sweldo ng presidente? Di ba? Magkano po ang sweldo? Baka isang sweldohan ito ng presidente. Or more than, di ba? Biruin nyo. Iinom lang. Pero wala tayong problema dyan kung kwarta ng personal money, di ba? Pero kung pera ng taong bayan yan, bawat concert ninyo, ganyan ang inumin ninyo ba? Talagang iinit ang mga tenga. Iinit po ang tenga ng taong bayan sa inyo. Well, anyway mga kabayan, ano man po ang inyong reaction, i-comment na lang po, ano? At eto na nga, Senator Amy Marcos, nako, pakinggan po natin ito. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos ang tila pang-aapi, pamamahiya, kaliwat kanang pangbabatikos at pamumulitika ng mga kumakalaban sa Vice President na si Sara Duterte, Senator Amy Marcos matapang na nagsalita at tila sinupalpal ng buong katotohanan ng Kongreso. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, hindi lingid sa ating kalaman ang tila isang pagkakaibigan na nabuo sa pagitan ni Senator Amy Marcos at ni Vice President Sara Duterte na tila kwini-question ngayon ng iilan
lalo na sa nangyaring pagbuwag ni Vice President Sara Duterte sa UNITEAM, kung saan tila nagkalamat ang magandang ugnayan ni Vice President Sara Duterte at ng kapatid ni Senator Amy Marcos na si PBBM. At ngayon, Vice President Sara Duterte tila pinatotohanan sa publiko ang di umano'y mga dahilan nito kung bakit ito tumiwalag sa UNITEAM at umalis sa gabinete ng Administrasyong Marcos matapos sabihin nito sa publiko ang di umano'y mga anomalyang ginagawa ng Kongreso sa kaban ng bayan sa pangunguna di umano ni Speaker Martin at ni Saldico, kung saan pinapatungan di umano nito ang pondong hindi naman ginamit ng Department of Education nung ito pa ang kalihim. Gayunpaman, sa kabila ng mga pangbabatikos, mga isyong binabato kay Vice President Sara Duterte, pinatunayan ng kapatid ni PBBM na si Senator Amy Marcos ang kanyang patuloy na pagsuporta kay Vice President Sara Duterte. Ayon pa sa kanyang inilabas na pahayag, sa mga nasa Kongreso, nagigil na magsampa ng impeachment case laban kay BP Inday Sara. Magsilbing paalala ito na ang gusto nyong paglaruan ay ang demokrasya. Ang mga hakbang na ito ay kabastusan sa pasya ng bayan at resulta ng eleksyon. Isang panghahamak sa boses at karapatan ng sambayanan sa pagpili ng kanilang leader. Alalahanin ninyo, ang tagumpay na naitala ng kanyang boto ay ang pinakamalaki sa kasaysayan. Naghahamon ba kayo sa 32 milyon o naghahanap kayo ng gulo upang hatiin ang bayan na may napakaraming problema sa kasalukuyan? So yan mga kabayan, yan po yung naging pahayag ni Senator Amy Marcos. Ano? Hindi po natin, well anyway, bistado na rin naman po kayo, Senator Amy Marcos, no? Na isa rin po kayo sa nanggamit dito kay Vice President Sara Duterte. Kaya itong mga maririnig natin, no, na mga pahayag, no, dito kay Senator Amy Marcos, I think, no, ito ay pampalubag-loob lamang sa mga Duterte supporters. Kasi malapit na po ang eleksyon eh. Kaya hindi niya rin po mabanatan si Vice President Sara Duterte, no? Kasi malapit na nga po ang eleksyon. Kasi kung totoong pumapanig siya sa katotohanan, no, itong si Senator Amy Marcos, mga kabayan, hindi na po siya ano pa doon sa administrasyon, di ba? Sa senatorial slate. Sasabihin niya, tanggalin niyo ako dyan. Pero siya, ang ginawa niya, tatakbo akong independent. Pero hindi niya sinabi na tanggalin siya doon po sa bilang isa sa mga iniendorso ng administrasyon, no? Kaya itong mga ganitong pahayag, I think this is purely pambubudol po ito, mga kabayan, no? Dalawa po ang mukha ni Senator Amy Marcos. Yung isa niyang mukha Marcos, yung isa naman niyang mukha isa Duterte. So, yan mga kabayan, ano po ang inyong opinion diyan? No? Kayo ba ay naniniwala pa rin dito kay Senator Amy Marcos? Well, kung naniniwala po kayo, congratulations, kasi may naniniwala pa sa kanya hanggang ngayon, di ba? Pero kung ikaw ay gising na, ikaw ay narinig mo na ang lahat ng mga kwento, no? Dito sa ating bansa patungkol kay Senator Amy Marcos, sa lahat po ng mga nangyayaring ito, di ba? Malamang kilala nyo na po kung ano itong si Senator Amy Marcos. And he is for his brother, mga kababayan. Nothing else. Kasi hindi niya naman banat-banatan yung kapatid niya. Ibig sabihin, dun pa rin siya, di ba? Kaya nga sinasabi natin always, no? Blood is thicker than water. Yan po ang ginagawa nila. Well, anyway mga kabayan, ano man po ang inyong reaksyon, opinion, or kritisismo sa video ito, comment lang po sa baba para at least alam po natin ng mga kabayan ang inyong pong opinion. Yan mga karibin natin. Maraming salamat po.